Simpleng tip lang po tamang pag-inom ng tubig para maligtas yung kidneys natin. Yan ang gusto natin para sa inyo, libre, mura, walang babayaran. Simpleng pag-inom lang ng tubig ng nakikinig sa atin. Hindi na magkakasakit sa kidney stones, UTI, at hopefully mabawasan ang kidney failure. Yan tamang pag-inom ng tubig lang, mababawasan ang risk ng kidney disease. At 80% ng Pilipino hindi umiinom ng sapat na tubig. Grabe. Kung sapat lang ang pag-inom natin ng tubig, marami matitipid. Masahaba buhay nyo, hindi kayo magkakasakit, hindi pa ma-hospital. Okay? Hindi ma-hospital sa mga kidney disease. Tignan mo ang estimate sa Europe to. Sabi nila, pag ang mga tao daw sa Europe, I think sa kahit anong lugar sa buong mundo, uminom lang ng 2 litrong tubig araw-araw, 8 glasses, matitipid nila 273 million euros, around 13 billion pesos matitipid. Tayo siguro 2 billion, ilang billion matitipid. Bakit? Bakit makakatipid tayo kung inom lang tayo ng 8 hanggang 10 basong tubig? Kasi ayan lang, inom lang daw ng tubig every hour. 5 seconds lang ang pag-inom mo. I mean, basta uminom ka every hour, marami nang maiwasan. Anong mga sakit maiwasan? Napakarami. UTI, infection sa ihi. Diba? Merong na-admit niyan, masakit pag-ihi, nilalagnat. Anong gamot sa UTI? Ang first aid dyan talaga, uminom ng maraming tubig. Yung iba nga, yung mga mild UTI lang sa babae, yung mga simpleng UTI lang sa babae, iinuman mo lang ng 2 basong tubig. Bigla, pag naihi mo yan, mababawasan na. Paano nga? Pag konti ang ihi natin, yung bakterya sa kidney, sa daanan ng kidney, sa pantog, mabilis dumami. Diba? Kasi konti siya Pero kung marami ininom mong tubig, yung konting bakterya doon, medyo lalabnaw. Mas hindi siya makaka-apekto. 'Di ba? Parang sa inidoro, 'di ba? Pag umihi ka na madilaw, pag konti lang ang tubig, 'di ba? Parang sobrang dilaw. Pero kung marami ang tubig ininom mo, tapos flush ka pa ng flush. Pag isang beses, pasensya na sa example ko Pag isang beses mo lang finilash ang inidoro, tapos umihi ka, 'di ba? Parang hindi pa ganun kalinis. I-flush mo 2 beses, mas malinis ang tubig. I-flush mo 3 beses, mas malinis pa. Ganon din yan. So, pag inom tayo ng maraming tubig, yung mga bakterya sa ihi, mababawasan. Matatanggal pa, lalo na kung mild lang ang UTI sa babae o sa lalaki. Isa pa, kidney stones. Kung meron kayong bato sa bato, ako nagkaroon na ng kidney stones. Kasi nung resident ako fellow ako sa PGH, di ako gano'ng uminom ng tubig Kasi tinatamad ako mag-CR, punta sa pasyente, mag-CR, punta sa pasyente, nagmamadali. Kala ko makakatipid ka ng oras, hindi pala. Magkaka-kidney stones ka, sobrang sakit. Parang dito sa may private part mo, feeling mo para kang madudumi. Parang dudumi ka, parang nagka-cramps, pero wala namang lalabas ng dumi. Kidney stone na pala. So, paano mawalang kidney stone? Inom lang maraming tubig. Siguro 3 litro, 12 glasses a day, mahugasan. May mga infection sa katawan, may lagnat, tubig lang ang katapat niyan. Mataas ang lagnat mo. Inuman mo maraming tubig pag may sakit ka kasi dehydrated ka. Pag lumabas yung ihi mo, bababa yung lagnat mo. Paano to nangyari? Tubig mo, di ba? Normal, maligamgam na tubig. Tapos, paglabas ng ihi mo, ang init. Kasi ang init ng temperature mo So, paglabas ng ihi mong mainit, bababa ang temperature mo. Bababa lagnat. May sakit sa baga, may plema. Ang dami mong plema. 'Di ba? Pag maraming tubig iinumin mo, magiging mas malabnaw ang plema mo. Sakit ng ulo, migraine headaches. Pag masakit ang ulo mo, minsan dehydrated lang yan Dehydrated lang ang problema niyan. 'Di ba? So, bibigyan ko kayo ng tips paano ang tamang pag-inom ng tubig. Unang-una, every hour mas maganda. Every 30 minutes, every hour. Pwede rin to sa sakit sa tiyan.
may hyperacidity, may GERD, di ba? Marami dyan, may GERD, may hyperacidity. Like ako, di ba? Bago ako humiga sa gabi, at least 3 hours na nakalipas yung pagkain ko. Pero minsan, after 3 hours, mafe-feel mo sa madaling araw, parang may laway dito. Kailangan nakataas yung higa mo. Kung hindi, aakyat yung kinain mo. Iinuman ko yan ng tubig kahit madaling araw para lang mahugasan to. Kasi yung asido sa tiyan, pag umakyat dito sa lalamunan, hindi mo nahugasan, pwede masira yung lalamunan mo. Yung mga singers, bawal yan, di ba? Yung mga nagsasalita, masisira lalamunan mo pag tumama doon yung acid. Kaya kailangan sips of water every 30 minutes, every hour, pag gising. Pag sa gabi, syempre, kung kailan lang nagising. Tapos, ito po, yan, Japanese water therapy. Pinakamaganda talaga tubig. Pwede tubig, kung gusto mo tsaa minsan, malabnaw naman ang tsaa. Gusto mo lemon water, okay din yan. Mas maganda hindi alak ang liquid mo, hindi soft drinks, hindi iced tea, matamis kasi yan. Kape, siguro hanggang 2 tasa lang, huwag din masyadong maraming coffee kasi madi-dehydrate din kayo. So maraming benefit yung water therapy. Yan, nakakapayat din siya kasi tubig lang. Good for metabolism, lalo na pa nag-exercise. Pag nag-exercise kayo, bago mag-exercise, inom ng tubig. Tapos mag-exercise, inom ng tubig. Kasi makikita mo magbabago kulay ng ihi mo pa nag-exercise ka. Mas madilaw. Metabolism, fights kidney stone, kidney infection, heartburn, sinabi ko sa inyo, healthy skin, pampaganda ng balat, prevents headache. Pampapayat kasi 0 calories. Libre lang to. Walang babayaran dito, walang bibilin. Inom ka lang ng tubig. Basta malinis ang tubig mo. Kahit anong tubig, hindi ko rin naman... Wala tayong na-endorse na kahit anong tubig. Yung tubig na malinis lang. Kung purified water, kung bottled water, o pinakuluan, nasa sa inyo po. Pero, ang pag-inom ng tubig, tulad na sinabi ko, may limit din. Okay? Hindi only ang tubig. May limit. Diba? Ang gusto natin, ang kulay ng ihi, ganito. Yan, light yellow. Ito pinakamaganda. Kung mas light pa, okay din. Paggising nyo sa umaga, ganito kulay ng ihi, diba? Dehydrated na to. Kaya sa Japanese water therapy, payo ko nga, paggising sa umaga, ako nga minsan madaling araw, pag gumising ako 4 a.m., uunahan ko na 1 basong tubig na maligamgam. Ito, 1 baso o 2 basong tubig sa umaga para maging ganito. Pag ganito na, ay hindi na to po maganda. Dehydrated, parang may dugo na to eh. Pinkish, baka may dugo na to. So, dapat ganito lagi. Pag nakita nyo dumidilaw ng ganito, inom na kayo ng tubig. Okay? Pampapayat. Ano ang limit? Para sa akin, 8 to 10 glasses. Pero siguro kung na masyado mainit, nag-exercise kayo, umabot kayo ng 12 glasses, 12 baso o 3 litro, okay din yun. Ang maximum for the average person ay 4 na litro or 16 glasses a day. Huwag na kayo lumampas. Lalo na kung payat kayo, nasa size din natin yan, huwag na tayo lumampas. Kasi pag lalampas dyan, may danger din ng hyponatremia. Ibig sabihin, lumalabnaw masyado yung dugo, bumababa ang sodium. Meron kasing sodium, potassium sa dugo natin. Hindi pwede sumobra baba ang sodium. Pag sumobra baba yung sodium, bakit? Ginawa mo malabnaw eh. Dinamihan mo ng tubig mo, lumabnaw masyado, nagugulo yung utak natin, pwede masuka, pwede magkumbulsyon, pwede mahilo. Okay? Kaya hindi maganda rin sobra labnaw. Tama-tama. Tapos, kung meron kang heart failure, sa may edad, dahan-dahan lang, baka hindi kayanin ng puso, minsan yung biglang, lalo na mahina ang puso, o may kidney failure na, sira na talaga yung kidneys, hindi na umiihi, o may manas, hindi na po pwede. Pero basically, sa ordinaryong tao, sa atin na healthy, mas maganda pa rin 8 to 10 glasses. Alam ko, pwede naman less than 8 glasses, pero para sigurado, damihan nyo na. Wala naman masama eh. Basta, i-balance nyo lang sa buong araw. Huwag agad-agad. Like ngayon, no, tapos manood ng video, di ba? Umihi kayo, tingnan nyo anong kulay. Pag medyo dark, inom na kayo 1 basong tubig. Pwede rin ang lemon water. Ang lemon water, konting lemon lang naman nilalagay mo. Nasa sa inyo, di ba? So, ang lemon water, marami siyang benefits.
marami nilalagay sa mga articles na sinosobrahan ng benefit. Parang anti-cancer, actually, hindi naman talaga. Ang napatunayan ng research, may benefit hanggang dito lang sa 4 na to. Okay, basically 4 lang yan eh. Pampalakas, good for energy. Yan, oh. May vitamin C, may tulong for digestion. Pwede yan, di ba? Maraming tubig. Pampapayat, pwede yan. For exercise, performance, pwede yan, may tulong. At ang lemon water, meron siyang citrate. Yung citrate, nakakapigil sa kidney stones, yung calcium stones. So, kung prone kayo magkaroon ng kidney stones, pwede ang lemon water. May citrate siya. Parang gamot din yan binibigay sa kidney stones. Okay? Gaano karaming tubig ang iniinom? Kung bata, 1 to 3 years old, yan, mga 4 na baso. Bata, 4 to 8 years old, 6 na baso. Adult size, 8 to 10, yan, mga 10 glasses. Buntis, nagpapadede, breastfeeding, mas marami, 13 glasses. Mas malaking tao, construction worker, napapawisan, mas maraming tubig. Diba? Tapos, isa pa, kung talagang nagtatae o talagang pawis na pawis, minsan hindi lang tubig eh. Kailangan meron ka konting salt and sugar. So anyway, kailangan meron ka rin kinakain. Ganito pinakamaganda. Ito medyo dark. Ito hindi na maganda pag ganyan ang kulay ng ihi. Paano naman pag lumabo na yung ihi? Pag cloudy na siya. Di ba? Minsan pag tingin nyo, cloudy. Di ba? Kaya sabi ko nga, yung example ko sa inidoro, i-wash mo lang, malaking tulong ang tubig. Meron pang bagong pag-aaral ay lately lang to, I think this year. Yung mga dehydrated, di ba? Yung dehydrated, hindi ka uminom ng tubig. Una-una, pumapangit lumulubog yung mukha, lumulubog yung mata, kulang sa tubig, di ba? Plus, mas nagkakaroon sila ng heart failure. So, nagtataka nga yung mga experts doon, bakit yung mga hindi umiinom ng tubig, sila pa humihina ang puso? Di ba? Kala natin, bawal maraming tubig. Di ba? Kala natin, pag sinobrahan mo ng tubig, ma-heart failure, baliktad pala. Nung bata pa sila, lagi silang dehydrated, nahihirapan pala ang puso. Pag dehydrated yung katawan, nahihirapan yung puso, bumibigay siya, nag-heart failure. So, dapat hydrated ka habang healthy ka pa. Pero syempre, kung malala na yung sakit sa puso, mahina na, heart failure o kidney failure, remedyo, babawasan na yung tubig, di ba? Pero pang malalang sakit na yon. Para sa ating healthy pa, kailangan maraming tubig. So, pag cloudy na ihi mo, baka dehydrated ka, baka may infection ka, baka may diabetes, baka may kidney stone, baka may UTI. Okay? Symptoms of UTI, masakit sa pag-ihi, may nilalagnat. Yan. Mga diabetes din, ihi din ang ihi. Diba? Pag may diabetes, ihi ng ihi, magugulo yung payo natin, diba? So, ang kailangan nito ay gamot sa diabetes. Papagamot mo yung diabetes mo kasi mababago yung ano natin. Yung mga may problema sa prostate, ihi din ng ihi. Papacheck din natin yung prostate sa mga lalaki, 40, 50, and above. Okay? Ihi ng ihi sa gabi, masaring problema to eh. Madalas ako sa tingin ko kasi isang reason ito bago lang to. Yung umiihi sa gabi. Minsan kasi syempre, pag tumatanda tayo, mas manas yung paa. Yan ang napapansin ko. Mas tumatanda, syempre, mas na yung mga ugat natin sa paa, hindi na ganun kaganda. So, mas nagmamanas. So, paghiga natin, yung tubig sa paa, minsan maabot ng 5 liters yan eh. Kung may manas ka, bumabalik sa katawan, kaya naiihi ka sa gabi. So, sa akin, wala namang masama doon. Alangan naman di tayo uminom. Siguro, bago ka lang matulog, ihi mo lang maigi. Ang tip ko dyan, may tip ako dyan yung i-try nyo double urination. Bago lang itong payo ko sa inyo. Double urination. Lalo na sa may edad, nakaihi ka na, di ba? Okay. Intay ka muna sandali sa urinal. Mag-imagine ka muna. Mamaya, after a few seconds o 30 seconds, mapapansin mo, uy, meron pang ihi. Uy, magko-contract ulit. So, second ihi mo lahat. So, unang ihi, may matitira pang residual urine. Siguro may
problema sa prostate o nagkakaedad, tapos ihi mo pa pangalawang beses para pigang-piga bago ka matulog sa gabi, or pag umiihi ka sa umaga, mas maganda yan para hindi ka rin ihi ng ihi sa gabi o ihi ng ihi sa umaga. Pa-check din, baka may ibang problem sa pantog, sa prolapse kung babae, maraming anak, o sa prostate, o baka may infection. O yan na, nagkakaedad. Kakaedad. Okay. So yan po, limit din ang kape sa gabi. Yan ang mga tips natin. Pwede ka naman magbawas ng tubig sa gabi o iwas sa mga kape, healthy weight, elevated during the day. Ayan, nakita nyo. So ibig sabihin, yung manas sa gabi na kaya sa gabi bumabalik yung tubig sa puso, kaya umiihi sa gabi. Ang magagawa lang natin sa akin, basta safe lang sa gabi. Meron kang konting ilaw, may night light ka, yung CR malapit lang sa'yo. Wala namang masama. Gumising ka every 3 hours, punta ka sa CR, ingat lang, wag madadapa. Okay? So, simpleng pag-inom ng tubig, marami masosolve na problema nyo. Libre, walang babayaran. Share nyo po sa inyong mga kaibigan. God bless po. Anong klaseng tubig daw? Tubig lang, pwede na. Huwag na kayo bumili ng mamahalin. Wala po ako na-endorse. Wala kayong bibiling malinis na tubig. Purified water, pwede na yan. Yung galong-galon. Gusto nyo bottled water? Pwede. Gusto nyo pakulo, basta malinis na tubig? Pwede. Mineral water? Okay din naman. Basta malinis. Yun lang ang kailangan natin. Salamat po.